Mga favorite spot ng Kim Pao kapag gusto nilang mapag-isa. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Madalas banggitin ng mga artista na ang pinakamainam at pinakaligtas na lugar para mapag-isa ng walang abala ng publiko ay ang kani-kanilang sariling bahay o kwarto. Bakit bahay ang pinakamagandang solusyon? Walang mga kamera, walang naghihintay na fans, at walang mata ng publiko na nagmamasid sa bawat galaw nila. Sila ang may-ari ng kanilang oras at kapaligiran, kung saan maaari silang matulog, magbasa, o manood ng pelikula ng walang istorbo. Ang kanilang kwarto ay nagsisilbing recharging station mula sa nakapapagod na schedule ng taping, shooting, at mga public appearances. Para sa mga sikat na katulad nila, ang karangyaan ay hindi lamang nasusukat sa mamahaling gamit, kundi sa pagkakaroon ng oras at espasyo na tahimik at pribado. Sa mga nakaraang set tour at vlogs, gaya ng Tent Parade, sa shooting ng kanilang pelikulang My Love Will Make You Disappear, ipinakita ni Kim at Paolo na ang kanilang mga personal tent at dressing rooms ay nagsisilbing temporary, safe space, nila para makapag-relax at mapag-isa sa gitna ng abalang trabaho. Ang kahalagahan ng taping tents bilang safe space. Ang mga shooting day ay madalas umaabot ng 16 hanggang 24 na oras. Ang tent ang tanging lugar kung saan maaari silang umidlip ng sandali, uminom ng kape, o magbawas ng pagod ng walang nakatitig na mga mata. Dahil magkasama sila sa iisang proyekto, ang tent ay nagiging lugar din para sa kanilang dalawa upang mag-usap tungkol sa kanilang mga eksena ng pribado, mag-relax, at magbahagi ng pagkain, gaya ng pagbibigay ni Kim ng mga chicherya at tikoy sa mga bumibisita. Bago sumalang sa mabibigat o nakatitawang eksena ng kanilang rom-com movie, kailangan ng mga aktor ng lugar kung saan maaari silang mag-concentrate at pumasok sa kanilang karakter ng walang istorbo. Ipinapakita lamang nito na kahit sa gitna ng napakaabalang trabaho, gumagawa pa rin sila ng paraan upang magkaroon ng sariling world para makapag-recharge. Kapag ang mga sikat na bituin ay gustong makaranas ng normal na buhay at mapag-isa ng malayo sa mga fans at camera, madalas silang pumunta sa ibang bansa kung saan hindi sila gaanong kilala ng pangkalahatang publiko. Ang Kim Pao ay nagkaroon na ng magkahiwalay at magkasamang paglalakbay sa mga bansa tulad ng Estados Unidos, Canada, at Europa para sa kanilang trabaho at bakasyon. Naging malaking usap-usapan ang kanilang naging bakasyon sa Europa, kung saan may mga ulat na huling namataan sila sa Paris, France at nag-explore sa Scandinavian region, tulad ng Norway. Ang ganitong malalawak at malalamig na destinasyon ay paborito ng mga artista para sa tahimik at pribadong, couple time, o me time. Nagsimula ang mga bulong-bulungan nang mapansin ng mga fans na naging tahimik ang dalawa sa social media noong pagsalubong ng bagong taon. Ayon sa mga nakasabay na kapwa Pilipinong manlalakbay, CV o common viewer, nakita ang dalawa na magkasamang kumuha ng visa sa French Embassy bago lumipad patungong Tromsø, Norway upang doon mag-explore. Ang Tromsø ay kilalang destinasyon para sa mga gustong makakita ng Northern Lights, Aurora Borealis. Ang malamig, madilim, at maniebeng kapaligiran nito ay nagbigay sa kanila ng perpektong pagkakataon na mamuhay ng normal at mag-enjoy sa pribadong, couple time, ng malayo sa mga kamera ng Pilipinas. Matapos ang kanilang malamig na pakikipagsapalaran sa Scandinavia, ang Paris ang nagsilbing kanilang last entry o final destination. Bagamat sinubukan nilang panatilihing pribado ang bakasyon, hindi naiwasang may makakita at makuhanan sila ng larawan habang namamasyal sa City of Love. Bukod sa bakasyon, may mga pagkakataon din na bumibisita si Kim Chiu sa lungsod kapag may mga hiwalay na trabaho o shooting doon si Paolo Avellino, gaya ng naging proyekto nito kasama ang ibang artista. Dahil sa haba ng kanilang naging bakasyon, nakaraniwang tumatagal ng 2 hanggang 3 linggo para sa isang Scandinavian tour, at sa pagpili nila sa mga romantikong lugar, mabilis na kumalat ang mga bali-balita na baka nagpakasal o nag-propose na si Paolo kay Kim. Bagamat walang inilabas na solidong patunay o opisyal na kumpirmasyon ang dalawa,
ipinapakita lamang nito kung gaano kalalim ang suporta at interes ng publiko sa kanilang relasyon. Ang ganitong uri ng mahabang bakasyon sa ibang bansa ang nagpapatunay na para sa kanila, ang pinakamagandang paraan para mapag-isa, ay ang lumipad sa lugar kung saan maaari silang maging simpleng turista lamang na magkahawak kamay na naglalakad sa nyebe o sa ilalim ng Eiffel Tower. Sa isa sa mga vlogs ni Kim Chiu, ipinakita nila ang kanilang maikli ngunit masayang karanasan sa Dubai kasama si Paolo Avellino. Bukod sa mga event, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-jogging ng 10 kilometro ng magkasama habang pinapanood ang pagsikat ng araw, isang simpleng aktibidad na mahirap nilang gawin sa pampublikong lugar sa Maynila. Dahil kilalang fitness enthusiast si Kim, hindi niya pinalampas ang pagkakataong tumakbo sa Dubai, at sinamahan siya rito ni Paolo. Ang kanilang 10-kilometer jog habang sumisikat ang araw ay naging simbolo ng isang simpleng aktibidad na imposible nilang magawa sa Rojas Boulevard o Bonifacio Global City nang hindi pinagkakaguluhan. Sa Dubai, nagawa nilang maging ordinaryong magkapareha na nagpapakondisyon ng katawan, nagtatawanan, at nag-e-enjoy sa simoy ng hangin ng walang tinitig ng camera. Isa sa mga highlight ng vlog ay ang pagtalo ni Kim Chiu sa Skydive Dubai. Habang si Kim ay sabik na sabik sa adrenaline rush, si Paolo naman ay naging tapat sa pagsasabing takot siya sa heights at mas piniling maging tagahatid at cheerleader sa lupa. Ang tagpong ito ay nagpakita ng kanilang dynamics bilang magkapareha, kung saan handang suportahan ni Paolo ang mga crazy adventures ni Kim kahit pa mananatili lamang siya sa sideline para hintayin ang ligtas nitong pagbaba. Bukod sa mga formal na fan meets at events para sa kanilang mga taga-suporta sa UAE, sinamantala ng dalawa ang kanilang mga libreng oras para kumain sa labas. Ipinakita sa vlog ang kanilang natural na kulitan habang kumakain, kung saan hindi kailangang mag-ayos ng husto o umakto bilang malalaking bituin. Ang biyaheng ito ay nagpatunay na ang konsepto ng pag-iisa, para sa Kim Pao ay hindi nangangahulugang magtago sa apat na sulok ng silid, ito ay ang kalayaang gumawa ng mga ordinaryong bagay, gaya ng pagtakbo, pagkain, at pagtawa, sa isang lugar kung saan sila ay malaya at magkasama. Maliban sa kanilang mga promotional trip para sa pelikulang My Love Will Make You Disappear sa Los Angeles, dinala rin nila ang kanilang chemistry sa kanilang Love, Kim Pao World Tour, sa iba't ibang lungsod tulad ng Redwood City, Anaheim, Edmonton, at Toronto. Sa mga ganitong tour, sinasamantala nila ang mga break para mamasyal at mag-relax na magkasama. Dito ay nakita silang naglalakad-lakad sa mga lokal na parke at bumibili ng kape ng magkasama. Ang California weather ay nagbigay sa kanila ng pagkakataong magsuot ng simpleng kasuotan at maging ordinaryong turista. Kilala si Kim sa pagiging mahilig sa mga amusement park, at ang pananatili sa Anaheim, na tahanan ng Disneyland, ay nagbigay sa kanila ng pagkakataong mag-enjoy sa mga rides at mag-relax pagkatapos ng kanilang nakapapagod na mga show. Ayon sa mga behind-the-scenes na ulat at vlogs, ginamit ni Kim at Paolo ang mga mahahabang biyahe sa pagitan ng mga hotel at venue para matulog, makapag-usap ng pribado, at sumubok ng mga sikat na lokal na pagkain sa Canada, gaya ng poutine at Tim Hortons. Dahil kasama nila ang kanilang malalapit na glam team at staff, ang kanilang pagsasama-sama sa loob ng hotel suites ay naging paraan upang maging komportable, maglaro, at magdaos ng maliliit na selebrasyon na malayo sa formalidad ng kamera. Ang North American tour na ito ang nagpatunay na ang chemistry ni Kim at Paolo ay hindi lamang para sa screen. Ang mga mahahabang flight, magkasamang pagkain sa hotel, at mga mabilisang lakad sa mga lansangan ng ibang bansa ay nagbigay sa kanila ng pagkakataon na mas makilala ang isa't isa ng walang pressure mula sa pampublikong opinyon sa Pilipinas. Bago ko tapusin ang akin updates patungkol sa Kim Pao updates ay shoutout ko muna yung mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa akin updates. Maraming salamat po sa inyong lahat. For more updates please follow, subscribe, my Facebook and YouTube account at i-search lang ang PNUTZ Vlog.
Watch till the end and comment. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.